Assalamualaikum, magandang umaga sa lahat ng aking mga viewers. Mega mega shoutout pala sa aking mga solid viewers sa iba't ibang banig ng mundo, lalong-lalo na sa ating mga OFW na nakipagsapalaran sa Middle East at sa ibang bahagi ng Earth. Ayan mga sisi, ay maaga akong gumising kasi binubook ko yung order ng aking customer. Oo, dito lang din sa Lahore mga sisi, nag-book ako ng rider. So, dumating na ang rider para mag-pick up ng order ng aking customer. Kahapon ko po tinahi, 3 set po ng uniform. Ayan, kasi may duty siya umaga. Tapos, si Mr. na po ang magdadrop niyan sa baba. Ganito talaga kami sa bahay mga sisi. Kapag may mga ganitong mga gawain is ang asawa po ang humarap sa rider. Ayan. Yan po yung order ng ating customer. Assalamualaikum mga sisi. Ayan, medyo mainit po ngayon. Sobrang init na. Ayan. Dito pala sa rooftop. Tingnan ninyo. Napakapayapa po sa kapaligiran. Kasi this time, ang ibang mga tao po ay natutulog pa. Tapos, yung mga bahay-bahay dito ay parang pareho lang. Uniform lang talaga. So, napakalaki po ng ibang mga bahay. Yung kapitbahay namin is joint family po sila mga sisi. 3 pamilya sa isang bahay. At yun ding iba. Yan naman sa likod namin. Ayan. Dito tayo. So, alam nyo mga sisi, alam naman natin na may gera ngayon sa gitna ng silangan, no? Medyo, sa napapansin ko, mas nagpapanik ang Pilipinas. Dito sa Pakistan ay wala namang ganyang panik dito, mga sisi. Trabaho naman ng gobyerno iyan. Sa Pilipinas kasi isang mga tao isa nakatutok sa social media. Kaya mas lalong gumugulo. Yung iba is nagpapanik. Ibibigay na lang natin iyan sa trabaho ng mga nakaupo sa gobyerno mga sisi. Kasi kahit anong panik natin ay wala naman tayong magagawa. So, dito naman, ang lahat ng mga tao ay kanya-kanyang nagtatrabaho, nagsusumikap. Ang pinakamaganda talaga dito na negosyo dito sa Pakistan ay sa naobserbahan ko ay yung mga yung mga nag-abroad gaya ng may-ari ng bahay na ito na tinitirahan namin ngayon, nagpapaupa sila. Gumagawa sila ng bahay tapos nagpapaupa sila tapos naninirahan sila sa abroad. Yun po talaga ang pinaka-advantage pag nasa abroad ka. Kasi malaki kasi yung value ng pera. For example, sa Europe, sa Oman, sa Bahrain, ganyan. Mas malaki kasi yung value ng pera mga sisi. Tapos, dito sa Pakistan, kahit Pakistan ito mga sisi, napakamahal din ng lupa dito. Gaya po dito sa tinitirhan namin na community, napakamahal po ng lupa. For example, si Mr. nakabili siya dati ng 250 square meter. Ang nabili niya ay sa pera natin is 3 million plus piso. Oo, ganun kamahal dito ang mga lupa. Dito sa community namin mga sisi. Kaya, ang mga tao talaga dito mostly is nagre-rent lang ng bahay. Kasi, for example, dito sa community namin, hindi lang dito sa community mga sisi, lalong-lalo na kapag nasa center ka ng syudad, mahal po yung mga bahay dito. At, ang mga tao dito ay kaya nagjo-join family, lalong-lalo na kapag may-ari na ng lupa ay nagjo-join family sila. Kaya ang laki ng mga bahay kasi for example, 3 kayong magkakapatid na lalaki, so mag-join family kayo. Pero yung for example sa pamilya may 3 anak ang lalaki, may 2 kang anak na babae. Yung anak mong babae ay tumitira iyan sa kanyang in-laws. Hindi po pwede iyan na maki-join family sa magulang ng babae. Oo. Kukunin talaga siya ng kanyang mga in-laws. Hindi yan pwede. Bibisita lang siya sa pamilya. Tapos yung magkakapatid na lalaki,
at yung parents ay pwede na silang mag-join family kasama yung mga asawa nila, mga anak, ganun ba. Nagtutulungan silang magpatayo ng bahay kaya magjo-join family. Meron ding mga pamilya ng mga Pakistani na ayaw nila ng joint family. For example, sa pamilya ng asawa ko, ayaw nila ng joint family mga sisi. Yung mga anak niya ay bumibisita lang dito sa bahay pag may okasyon. Oo. Yung anak niya na bunso na nakapag-asawa na, babae iyon, ay nakatira sa kanyang in-laws, malayo dito sa aming lugar, nasa 4 hours yung biyahe. Minsan lang siyang nagbibisita dito sa amin. Mga every month, hindi talaga, minsan lang talaga siya. Pero kapag bumisita siya dito, nagsistay siya ng mga 1 month or 2 weeks. Ganun lang talaga mga sisi. Pero sa mga ano talaga, sa mga village, hindi masyadong mahal ang renta doon. Mayroong maliit na bahay, makarenta ka na ng 10,000 rupees, ay nasa 2,000 peso lang iyon mga sisi. Pero dito sa lugar namin, marami kasing ganito na lugar dito sa Pakistan. Parang subdivision ba sa Pilipinas mga sisi. Medyo mahal po ang mga renta dito mga sisi. Pero sa pira natin sa Pilipinas, ay kung ganito kalaki ang bahay, sulit na din. Oo. Sulit na rin siya. For example, dito sa aming tinitirhan, mayroong 5 kwarto. Tapos ano ito 250 square meter ang laki ng bahay na ito na nirentahan namin. Ang renta ni Mr. is 99,000 rupees na. Oo, nag-increase kasi dati is 95, ngayon ay naging 99. Oo, may ano talaga, may bawas talagang 1,000. 99, tapos kung ano natin yan sa piso, ay nasa ano na yan, mga 18,000, hindi siya aabot ng 20,000 piso. Kung i-convert mo iyan sa pira natin, ang laki na Pero sa mga ano, sa mga city makahanap ka ng kwarto doon na may washroom na, ay makahanap ka ng 15,000 rupees, nasa 3K na yan sa piso natin. Maraming mga Pilipina nagre-rent doon, lalo na ang mga OFW. Mayroon doon 20,000 per kwarto, ganun ba. Inano nila, nagre-rent sila ng bahay, tapos dinidivide nila yung room, pinarentahan din nila sa mga kabayan natin. So, nasa atin lang talaga kung paano tayo pumili, kung saan tayo titira, or ano po yung lugar na gugustuhin ninyo. Sa village maganda kasi lalo na kung mayroon kayong lupa doon, mayroong lupa tapos may bahay, okay na yun, di ba? Tapos makapagtanim-tanim ka pa. Oo. Tapos tayo namang mga asawa, mga babae, ay hindi naman natin yan iniisip kasi ang nagdadala po ng budget is yung asawa natin na lalaki. O sila yung nag-provide, nagbabayad sa lahat ng bills, kuryente, lahat ng kailangan sa bahay, school fee ng anak mo, at mga damit, ganun. Ang problema lang po talaga natin mga sisi is anong lulutuin natin everyday, tagakain, ganun. Ang pagpaayos ng bahay, pag-aalaga ng mga anak at pag-aalaga ng asawa, yan lang po talaga ang ating iisipin mga sisi. Kaya mas maganda talaga na may sarili tayong income. Pwede naman tayong humingi ng ating asawa, pero based lang po sa ating pangangailangan. Oo. Ang ibang mga asawa dito na mga lokal na Pakistani mga sisi ay humihingi sila ng pera, hindi sila nagdadalawang isip, humihingi ng pera pang pasalo nila, pang shopping. Pero dahil Pilipina siguro ako, kaya siguro pa. Dahil Pilipina ako ay parang nakakahiya din na maglusta ng pera tapos nakikita natin yung mga gastusin sa bahay, no? Kasi hindi naman kami mayaman mga sisi, normal lang sa awa ng Diyos ay nakapag-rent kami, tapos nakapagbayad kami ng school fee ng anak ko, ng tutor niya. Normal lang, nasa ano kasi kami, nasa middle class family lang kami mga sisi. Pero napapasalamat kami kay Allah kasi hindi kami pinabayaan at hindi namin nararamdaman yung sobrang hirap talaga. Basta may makain ka lang sa lapag, okay na iyan. Tapos kapag nasa Pakistan ka, kapag may sasakyan, may motor, hindi yan mahirap mga sisi.
Oo, hindi yan mahirap. May kinakain. Hindi yan mahirap. Oo. Ang masasabi nating mahirap talaga is yung mga homeless. Meron pong mga homeless dito sa Pakistan, mga sisi. Nakatira sa mga tent, ganun, halos walang makain. Yun talaga ang mahirap. Kaya, hindi ko talaga maintindihan yung iba na palagi nagsabi, naghihirap kami sa Pakistan, ganito, ganyan. Hindi kasi as long as na may tanim ka sa bakuran, may sasakyan, tapos nag-aaral yung mga anak mo, hindi yan mahirap mga sisi. Nasa ano lang yan, nasa middle class family yan. Oo. Kaya, hindi ko talaga masasabi na nakakaawa si ano kasi naghihirap doon, ganyan. Hindi Kasi kapag na-appreciate mo yung mga bagay-bagay, magpapasalamat ka, magiging grateful ka. O, di ba? So, pag tinitingnan natin, mas may mga tao pang mahirap sa atin. Yung grabe, halos twice a meal lang silang kumakain sa isang araw. Makikita mo sila iyan nandyan sa mga ibang lugar na nakatent lang sila. Yun talaga. Tapos, ang ano lang nila is, yung nakatent is naglilimos ba? Oo. Yung pamilya, dami nilang anak, naglilimos. Ganon. Yun lang ang kita nila. Kahit yung padre di pamilya is malakas pa, yung ina, naglilimos lang sila. Parang yun lang po ang inaabot ng kanilang isip ba. Marami naman din pong nagbibigay. So, parang nahabit na rin nila na kagaya yung bata na na-interview ni Mister nandun sa park. Ano pa siya, 8 years old. Tinatanong namin, ilang magkakapatid sila. Sabi niya, 5 daw sila. Tapos, tinanong namin saan ang magulang. Nandun daw, ng limos din. Binigyan siya ni Mister ng 200 rupees. Sabi ni Mister, umuwi ka na. Sabi niya, hindi daw siya makauwi kung hindi siya makadala ng 600 rupees. Oo. Natawa kami kasi may minimum talaga. So, it means pag 5 magkakapatid plus parents, 7 na sila. Minimum is 600 rupees. Everyday. Mas malaki pa yung kita nila sa minimum wage dito sa Pakistan. Di ba? Kasi ang minimum wage kasi dito is 30,000 rupees mga sisi. Dati is 20, ngayon is 30,000 rupees. Ayan po ang minimum wage ng mga trabahante dito. Kahit nga mga tailor, mga sisi sa mga shop-shop lang mga sisi, ay nagtatanong kami 25 or 20,000 rupees lang yung sahod nila every month. Kaya yung mga kababaihan din ay tumatanggap ng tahil sa mga bahay-bahay. Kaya magandang tulong din yun na ikaw babae ay kumikita sa bahay, tapos yung asawa mo, yung iba naman minimum wage yung kita ng asawa nila na lalaki, yung babae naman ay nag-on-call cleaner. Oo, mahal kasi ang on-call cleaner every month 2 oras lang silang nag-cleaning, di ba? Tapos yung dito dati nag-hire sila 15,000 rupees. Oo, 15,000, 2 oras lang sa isang araw naglilinis. Linis lang talaga. Oo, matik linis lang. Tapos another bahay na naman sila. Tapos kasama niya yung mga anak niya. Ganun ba? Naobserbahan ko kasi dito, ang pinaka-patok talaga na negosyo dito sa Pakistan ay tahi. Oo. Tailoring, tapos fast food, mga pagkain. Oo, yan ang pinakapatok. Tapos parentahan ng mga kwarto ng mga bahay. Yan ang mga patok. Tapos eskwelahan din. Oo. Pwede kang, kung ikaw ay isang teacher, or pwede kang mag-rent ng bahay, tapos gagawin mong school, tapos may mga estudyante ka, bongga, di ba? Kaya ganun talaga. Kung isa kang teacher dito, hindi naman gano'ng kalaki yung sahod ng teacher. Ang pinaka-advantage lang is kapag nag-tutor ka ng mga 5 bata, tapos sa isang bata is 10,000 rupees to 15 rupees, 15,000, di malaki na rin yung monthly mo. Kagaya nung tutor ni Yusef, 15,000 a month yung bayad namin sa kanya. Tapos mayroon siyang 3 estudyante din. 3 hours lang yung pagtuturo niya sa anak ko.
every day. Sabado may ano siya, may off siya Sabado. Tapos another bata na naman yung tuturuan niya. Ganun lang talaga dito kung paano mag-survive dito sa Pakistan. Tapos dito sa Pakistan, napakadaming mga politician na mga mayayaman, mga businessman, mga pamilya ay mga negosyo talaga ay super yaman talaga mga sisi. Kaya sila po yung nag-hire ng mga DH na mga Pilipina. Kasi shocking nga yung ibang kamag-anak ni Mister nung sinasabi ko na gaano kalaki yung sahod ng Pilipina na nasa 600 to 650 US dollar. Oo, shocking talaga sila kasi ang laki daw. Kaya ganun po talaga, sila lang ang maka-hire ng mga Pilipina na DH, yung masasabi nating super yaman. Tapos pag mga middle class, kapag busy ka kasi may trabaho, ay nag-hire ka ng lokal na maid na Pakistani, ay ano naman, okay lang naman din kasi hindi naman mahal yung sahuran. Nasa 10,000 rupees at 15,000. Ang pinakamalaki dito sa lugar namin ay hinihingi 25,000 rupees. Ganon, stay in 25,000. So sa pera natin is ano lang yan, 5,000 piso lang a month. Oo. Tapos all around na yan. Ganon talaga. Kaya binibase lang. Ako talaga ay advantage din yung lumaki ka sa sa hirap ng pamilya. Kagaya ko, lumaki ako sa probinsya. So hindi ako sanay na may katulong, ganun ba? Hindi ako sanay sa mga ganyan. Maagang gumising, nagtatrabaho, may sariling kita. Diyan ako lumaki. Kaya kapag may katulong ay parang bonus na lang din, ganun. Pero para sa atin kasi na lumaki na ginagawa yung lahat ng mga bagay ay 1 hour lang. Tapos mo na yung linisin yung bahay every morning. O diba? Tapos kunting minutes lang ay makukuha mo na yung mga dumi-dumi or mga kalat-kalat. Oo, ganun talaga. Dito kasi sa napapansin ko is parang ang hirap nilang mabuhay kung walang katulong, lalo na kung lumaki sila na ganun ba, may katulong. Kaya naano ako minsan, bakit nagproblema na maghanap ng katulong ganyan. Marami talagang pamilya naghahanap ng katulong mga sisi, kahit nasa bahay lang sila. Oo, pero tayo mga Pilipina parang easy na lang sa atin kasi sanay na kasi tayo sanay na tayo sa mga ganitong buhay na lumaki tayo na walang katulong, pamilya-pamilya lang. Tapos kapag marami tayong mga kapatid is naka-assign lang sa atin yung mga gawaing bahay. Ganun lang po talaga mga sisi. Kaya nung nakatira ko dito sa Pakistan, nabalanse ko na at naobserbahan ko na ang buhay-buhay. Oo. Kung about naman sa mga cost of living, may mga bilihin talaga na mura dito sa Pakistan at mas mahal doon sa Pilipinas. Kasi umuwi ako ng Pilipinas, nagstay ako ng 10 months. Ang dali lang talaga maubos ng pera. Ang dali talaga. Tapos ako na nag-budget, ganito, ganyan. Masakit pala sa ulo. Masakit talaga sa ulo ang magdala ng budget kasi lahat ng bills ay ikaw ang magbabayad, ganito. Tapos dito sa Pakistan is si Mister yung nagdadala ng budget. Kaya hindi talaga ako nagpaano sa kanya, nagpapigil na magtahi. Sabi ko sa kanya ay ayaw kong huminto sa pagtatahi talaga. Gusto akong may sarili akong pera, may sarili akong kita. Oo, mas maganda sa feelings kung may sarili kang kita talaga. Yun po talaga mga sisi. Kaya kahit maliit yung mga labor sa tahi, ay okay lang din naman, at least may kita, o di ba? May kita at araw-araw ganon. Kaya dito po talaga may nakita akong mga for sale na bahay. Ang mahal mga sisi. Ang mahal. Kapag ready-made, house and lot, ready-made dito sa bahay-bahay dito. Kahit 100 square meter yung laki ng bahay. Nasa 45 million sa pera nila. 45 million ni isa. Nasa ano na yan sa atin? Nasa ano na yan?
Mga almost 9 million piso. Mm. Sabi ko talaga na mahal dito ang mga bahay-bahay at lupa. Sa atin sa Pilipinas, may 2 million ka na. Malaki na yung bahay mo. O di ba? May lupa ka na, may bahay ka na, 2 million piso ba? Dito, grabe, 100 square meter lang ang laki ng bahay. 45 million na. Kasi kahit 100 square meter ay mayroon namang 4 na kwarto, tapos finish na talaga lahat. Oo, lahat-lahat finish na talaga. Maganda talaga yung struktura ng bahay. Sa atin lang naman nakadepende lang sa budget. O di ba? Kaya mostly dito ay nagre-rent lang dito sa mga kapaligiran namin. Maganda din yung may sarili kang bahay. Kaya sila si Mister ay hinuhold ng anak niya kung kailan talaga sila magpagawa ng bahay, kasi may plano yung ibang anak na mag-migrate sa ibang country. Kaya inano pa, hinihintay pa yung mga desisyon na ganyan. Kasi dati, 2 bahay na benta, ganun ba? Kasi nagta-transfer. Marami talaga mga desisyon. Kaya okay lang talaga for temporary magrenta pa ng bahay. At least nabubuhay ng komportable. Para anytime, pag gusto na talagang magkasarili ng bahay, at doon na talaga magstay, so maganda din iyon. Oo. Kaya nung nag-mature na ako, naintindihan ko na talaga ang ganyan. Oo. Kapag mayroon kang pera, kailangan mo talagang pag-isipan masyado. Hindi masyadong diretso na magbahay ka na, then tapos makadecide ka na mag-transfer, ibenta mo na naman. Kaya kailangan mo nang mag-isip-isip. Oo. Kaya dito lang po ang ma-share ko sa inyo mga sisi. Maraming salamat po sa mga nagsuporta sa akin dito po sa amin sa Pakistan. Allah Hafiz!